Morning, sir. Leo Recayos. We are here to explain about the basic nomenclature of initial stability of a ship. I'm Cherry Turay. I'm Dorothy Legamak. I'm John De Bogdamina. The basic nomenclature of for initial stability of a ship includes the following term. So the first one sir is the GM, the meta-center height, which is the distance between the center of gravity and the meta-center. So ang GM sir is mo ni ang sukod sa kaligon sa barko. Kung dako ang GM sir, stable ang barko. So next one is the KG, the height of the center of gravity from the keel. So KG is mo ni ang gitason sa center of gravity gikan sa keel. Kung taas ang KG, dali mo kakilid ang barko. So next one sir is the KM, the height of meta center from the keel. So the KM sir is mo ni ang gitason sa meta center gikan sa keel. The next one sir is the KB, the height of the center of buoyancy from the keel. So mo ni ang gitason sa center of buoyancy gikan sa keel sir. And the sunod sir is the GZ, the righting lever, which is the horizontal distance between the force of the weight and volume. So kung kusog nga nagpauli sa barko sa patindog sir, so mo ning murag mo between the force and the volume. Next one sir is the B, the center of buoyancy. Mo ni ang nagpalutaw sa barko sir. Mo ni ang buoyancy nga nagpatabang arong mulutaw ang barko bisan daghan o bisan bugat ang karga. Mo na ang buoyancy. Sunod sir is the M, the meta-center. So ang meta-center sir ay mao ni ang puntong gigamit sa pagsukod sa stability. Mao makita dito sa babaw sir ang meta-center. Babaw sa barko dito makita ang meta-center. So sir is the G, or the center of gravity. The center of gravity sir is makita ni sa tunga-tunga sa barko sir dire ang meta-center, gravity o ang buoyancy. So ang sa tunga sir is nadiha ang center of gravity. The angle of heel. So ang angle of heel sir is mao na ang ang anggulo sa pagtagilid sa barko gikan sa iyang patindog nga posisyon. So for example sir is kanang mga bawd dito sir mo kuha mo na ang barko mo tagilid-tagilid tungod sa bawd. So mo na example sa angle of heel. So kung mahuyop sa hangin or matandog sa balod o mobalin ang karga sir, matagilid na ang barko ug ang sukod sa kanang pagtagilid mao na ang angle of heel. Explanation. The meta-centric height, GM, is a measure of a ship initial stability. A higher GM value indicates better initial stability. So ang explanation sir, ang maoy ang meta-centric height. So mao sukod sa initial stability sa barko. Kung taas ang GM, mas stable ang barko og dili mo killing. Initial stability is the resistance of a ship sir, so to small changes in the difference between the vertical forces applied on its two sides. So ang initial stability sir, so ang initial stability is mao ang kakayahang sa barko nga musukol sa gamay nga pagkiling pananglitan sir. Kung huyop sa hangin o matandog sa balod, dili dayon matumba ang barko. Then stability of a ship. The stability of a ship is its tendency to return to its original upright
state when an external force is applied or removed. Ang stability sa barko sir ang mao ang iyang kakayahang na mubalik sa pagtindog nga posisyon human makiling o tungod sa gawas nga pwersa sama sa hangin ug balod. Then factors affecting stability. The shape of the hull, the draft and the trim all affect the stability of a ship. Daghang sa 20% nod yours, KNM. Hey, YW no pag charge, okay? Sama sa purma sa hull or drop o sa kalawom sa barko sa tubig, trim o balansi sa unahan ug likod. Sir, akong explain og asa dapit nakalocate ning mga nomenclature for initial stability. Amara ilocate og asa dapit sa part sa barko may bawa ni magahadapit siya nakalocate. So number 1 sir is GM. Nakalocate dapit siya sa starboard side kilid sa meta center. Ang epekto ni sir is kung mataas ang GM mas matatag ang barko, mabilis sumayos pag tumagilid. Kung mababa naman mas mahina ang stability, baka tumumba yung barko or tumagilid. Kaya dapat stable talaga para hindi madisgrasya malayo. Next is KJ. Ang KJ sir is height of center of gravity from keel. At ang epekto naman nito sir is kung mababa ang KJ mas stable ang barko. Kung mataas naman ang KJ mas madali matagilid yung barko, kaya dapat alamin talaga para iwas disgrasya na rin. So next is yung KJ nakalocate din sa starboard side sa ibaba ng metacentric height or GM. So number 3 is M. Nakalocate ito sa gitna or nasa gitna siya, nasa ibabaw part sa deck department siya nakalocate yung pero hindi mo ito makikita, kaya isipin mo na lang kung nasan yung nalocate para pag sinabihan mo nasan ka magpakukuhanin ka, alam mo. Kaya ito ang epekto naman sa metacenter sir is kung mataas ang metacenter mas stable ang barko. Kung mababa naman mas delikado at posibleng tumagilid talaga to. Number 4 is G or center of gravity. So nakalakit din ito sa ibaba ng metacenter. Ang epekto naman ito sir is kung mababa ang gravity, mas stable ang barko at hindi siya maano sa alon ba. At kung mataas naman ang gravity, mas madali matagilid yung barko, kaya kinahanglan stable. Center of buoyancy. So ang center of buoyancy sir is nasa ibaba ng gravity o naka-center siya sa keel, tas between keel and gravity na siya sa tunga ba. Then ang epekto niya sir is kung ang buoyancy is at gravity nasa same vertical line, stable yung barko at hindi ito ma-disgrasya o tumagilid man. Kung ang buoyancy naman at gravity hindi align, tatagilid ito at mahulog sa disgrasya. Kaya kana pantay lang dalawa. Then yung 6 is keel or K. Ang keel naman sir is epekto nito is punto sa ibaba ng hull ng barko. Ang epekto nito is reference point para sukatin ang KG at GM. So dire no, same dire rin mo basihan og para makahibag kag pila na sukat sa KG ug GM. Number 7 is BM or metacentric height. Ang epekto nito is kung mataas ang BM, mas stable ang barko. Kung mababa naman ang BM, mas mahina ang stability. Kaya hirap talaga pag hindi sumunod. Haka-haka na lang.
Disgrasya talaga ang abutin. Last is KM, height of metacentric from keel. So, ang apekto nito sir is kung mataas ang KM, mas stable ang barko. Kung mababa naman ang KM, mas delikado at tatagilid pa rin. So, yun lang sir. Thank you. Yung beam at KM, nasa starboard side yung nakalakit sir.